Si Alden Richards, ang malalay, kay Catherine Bernardo, ano po ang sigaw? Oportunidad, user, mapanggamit. Naunahan na po talaga ng isang katutak na hakbang ni Alden Richards, si Daniel Padilla, sa pag-alala sa kanyang future. Let's go! Ito kasi hindi natin po pwedeng hindi pag-isipan na nagkakaroon talaga ng demolition job laban kay Alden Richards. Grabe, no? Oo. Ito na napakaganda. Ang ganda-ganda na nga ng tinatahak ng karir ni Alden. Ito na naman sila, nangahatak pababa, nang dadamay. At saka halatado, no? Grupo-grupo talaga. Hindi po natin maiaalis na pag-isipan ng ating mga kababayan na meron talagang nagtatrabaho para ibagsak si Alden Richards. Alam mo tuwing gagalaw si Alden katulad pagbibigay ng mga bulaklak, pagbibigay ng mga pagkain. Talagang binibigyan nila ng Malaysia. Ibang kahulugan. Yun pong pag-alalay ng isang lalaki sa isang babae. Nagkataon lamang po na si Alden Richards ang umalalay kay Catherine Bernardo. Ano po ang sigaw? Oportunidad, user, mapanggamit. Baligtarin po natin ang senaryo. Naglalakad si Catherine pababa ng entablado o paakyat, hindi inalalayan ni Alden na dupilas o nataliso. Ano po ang inyong sasabihin? Nandoon ka, wala kang kagalang-galang kay Catherine, dapat inalalayan mo. Walang kalalagyan si Alden. Walang pupuntahan talaga. At pati yung mga negosyo ni Alden ngayon, dinadaot na rin. That's the term, dinadaot. Totoo yun. Bininega. Akala naman nila, bakit kaya sila ganun? Hindi sila natutuwa na isang tao nagpursige tapos maganda ang hangarin. Bakit kinakailangan? Nagtagumpay. Bakit kinakailangan hatakan nila pa ba? Dahil ba sa iniidolo nila pababa? Parang gano'n, yun ang question ngayon. Diba? Katulad po yung kanyang produksyon, katulad ng kanyang mga restaurants, katulad po ng iba pa niyang mga negosyo na talaga naman pong matagumpay. Lahat yun pinapansin ngayon, di ba? Yes. Samantalang eto nga po ang pinakahuling balita. Nakikipagtagisan kasi kayo, nakikipagkumpara. Hindi nga po batang sabi ng mga bashers, katulad ni Daniel, siya ay part owner ngayon ng J. Castle. J. Castles daw. Pero nilinaw naman ng may-ari at ng mga incorporators na wala naman palang kinalaman si Daniel Padilla dito sa negosyong ito. Ano ba yan? Ano to? Fake news na naman? Eto nga, ang nakakaano nga sabi, si Daniel daw ang benta-benta raw na tagapag-endorso. Hindi nga rin po siya kinuhang endorser noong J. Castles. At ala po siya talagang kinalaman. Walang ipinuhunan na pera, walang industrial partnership na pinag-uusapan dito. Wala as in wala. Ang una nating nalaman dyan, negosyo niya yan. Ano yung kwento doon sa Dubai? Oo, di ba, nag-Dubai siya dati, sinabi may nasikaso negosyo yung restaurant. Naku, dahil may nag-post Pilipina, may video ng restaurant. Dahil walang tao, walang kumakain. Sabi nung Pilipina nag-upload, tignan nyo to, pati yung negosyo niya, hindi na rin tinatangkilik. Sa pagkakala na meron siyang soso. At yung sa Vietnam, sinabi na may inaasikaso rin daw siya na negosyo. Pero wala. Huwag na po tayo magkumpara. Naunahan na po talaga ng ilang hakbang, maraming hakbang, isang katutak na hakbang ni Alden Richards, si Daniel Padilla, sa pag-alala sa kanyang future. Diba? Nauna nagpundar, masigasig na nagpundar ang Alden. Inuna niya talaga bahay nila, ng pamilya niya sa Nuvali. Ang sumunod yung mga negosyo na kanya pong ipinundar. Ganun talaga ang magandang paghawak ng pera. Diba? Kasi alam po ni Alden na, alam naman ang lahat ito, tayo lahat alam natin, na ang pag-aartista po ay walang kasiguruhan. Ngayon ay nasa ituktok ka, bukas makalawa kapag may nagdatingan na mas magagaling, mas magaganda, mas gwapo, mas sikat. Pababa ang hagdan para sa kanila. Yan, diba? ang realidad. Yun kinukumpara kasi, sana wala na lang pong comparison. Kahit kay Daniel Padilla, hindi magiging maganda sa kanyang kalooban yung pagkukumpara. Lalo na ngayon, sinabi niya ganito, negosyo niya to. Unti-unti kalalabasan, hindi naman pala. Mas lalong nakakaano naman itong eksenang ito narinig natin. Ang malinaw na sa ibang bansa, sa Spain, in-endorse niya isang alak. Pero yung negosyo ng mga sinasabi na kasama siya, naglalabasan na may katotohanan, wala siyang kinalaman. Kasi yung mga putok na balita, wala siya. Nagpunta sa Dubai, may inaasikaso negosyo, may kakausapin. Tapos yun pala, walis. Tapos pumunta ng Vietnam, sabihin daw, meron siya kakausapin, meron din nagtatayo sila isang Pero ano palang ginawa sa Vietnam? Wala naman. Ano palang ginawa sa Vietnam? Siguro, una siguro, namasyal lang. Nag-happy-happy. Happy-happy lang, nag-sightseeing lang. At siguro tumingin-tingin na magagandang sa paligid. Okay. So, please talk to Daniel. At kami naman kay Alden at kay Catherine. Daniel Padilla. You just go whatever you want. And laging ganun, you just go whatever you want. Do not pretend that you have. Do not pretend. Do not pretend that you have a business in the other country. Just tell the truth that you are going to that country, that you are visiting or sightseeing or looking for the tourist spot of that country. Ang ibig niyang sabihin, huwag mong sinasabi, pretensyoso ka Ang sabi mo, meron ka inaasikaso na negosyo, pero ang totoo, namamasyal ka lang at gusto mo lang makita ang pinagmamalaking lugar ng bansang pinupuntahan mo. At alam po natin, mga kachika, mga kababayan,
ang talaga pong ugat nitong ganitong demolition job kay Alden Richards, si Catherine Bernardo. Ay, Diba? oo, tama. Yun. Yung pagkakaugnay po ng kanyang pangalan ngayon kay Catherine, na ayaw syempre ng mga tagahanga na hindi maganda ang pagtanggap sa ganitong senaryo. Kasi nung una, hindi naman nila pinapansin si Alden Richards eh. Oo. Napapansin lang nung una-una sila Hello, Love, Goodbye. Hello, Love, Goodbye. Na napakat matagumpay. Tapos yun yung mga idolo kay Alden, nag-aantay ng pangalawang At saka yun nung naghiwalay sila, nito yung muling pagbabalik telebisyon ni Kuya Will! Willie Revillame. Nako, ilang tulog at gising na lamang po. Ay nako, eto na. Magbabalik na po ang inyong Kuya Will, of course, dito po sa TV5. Oo, diba? lahat excited na. Napapansin na po natin talaga yung merong may bilog na W. Oo. Tapos TV5 nakalagay. Syempre naman po, pagka W, sino pa ba iisipin ng publiko? Nag-iisa lang syempre. Oo, Si Kuya Willie Will. Revillame lang. At ano po, sabi nga namin, konting panahon na lamang po at andyan na ang inyong kuya. At syempre tayo unang-unang maghahandog sa kanila kung ano ang titulo ng kanyang programa. Ito po ang Will to Win! Ayan! Sa TV5 po ito, produced by Media Quest. Sosyuhan nila yan. Ayan, at ito po ang magandang balita. 3 magagandang babae na mga contract stars na rin ngayon ng Media Quest ang makakasama niya bilang co-host. Yun ang maganda. Ayan. Mga influencer ito. Oo. Kasi sa social media. Ako mauna. Yes. Anna Ramsey. Napakagaling. Di ba? At syempre, ang Batanggenya na si Queen. Si Queen ay Mercado. Yes. At Siyempre si Inday Patiman. ayun ako, magagaling po sila. Kaya ako parang nakikinit ako na kung gaano kaganda ang magiging takbo nitong bagong programa ni Willie Revillame. Isang paglilinaw lamang po. Huwag po kayong maliligaw. Ang programa pong Will to Win ay mapapanood nyo po, of course, sa TV5. At doon po ang kanilang studio sa TV5 Nova. Ay. Nova TV5. Ayan. Hindi po sa Mandaluyong. Lalong hindi po sa Meralco. Kasi maraming kumakalat na balita eh. Tapos ang Itbulaga naman po, hindi totoong lilipat ng studio sa Meralco dahil napakaliit po para sa kanila. Fake news po yun. Oh, ayan na, dito ng gaya. Ayan. Naghahanap pa ng malaking venue para sa Itbulaga. Mas malaking Oo. venue, di ba? Alam mo, anong nararamdaman mo ngayon kung ikaw si Willie Revillame na matagal ka rin hindi napanood ng ating mga kababayan? Ano ang laman ng puso mo ngayon? Siyempre yung nauna, siyempre ma-overwhelm ka talaga, di ba? At pagkatapos siyempre magpasalamat ka siyempre sa may kapalpan at binigyan ulit at binuksan ulit ang pintuan para sa akin. Totoo yun. Totoo yun. Kasi hindi naman po lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan. Correct. Di ba? Hindi po lahat ng nanghihingi ay binibigyan at pinagbibigyan. Napakaswerte ni Willie. Oo, no? I'm sure na napakaramdaman ko. Actually, may kabayan sa dibdib. Kasi matagal siyang nawala sa telebisyon. Tapos bagong pamamalakad at pamamaraan ang gagawin niya, I'm sure. Hindi pa pwedeng nakasanayan natin na ginagawa niya. Siyempre, may pagbabago yan. Oo. At totoong mayroong pagbabago. Ngayon pa lang pinaplantilya na nila kung ano yung mga games na gagawin sa Will to Win. At suportado naman po siya ng mga ehekutibo ng Media Quest. Si Ate Sienna Olaso, si Tita Jane, grabe ang suportang ibinibigay ng MQ kay Willie Revillame. Ito yung pagkakataon at oportunidad na ika nga natin. Kapag ibinigay sa'yo, hawakan mo na. Huwag mo nang bibitiwan. Ayun, tama. Di ba? Oo, at saka nakakatuwa ang Media Quest na yan. Padami ang kanilang homegrown. Contract stars, di ba? Nakakatuwa talaga. Kaya yung mga sumusulat, yung mga kumakatok, yung mga nakikiusap kung po pwedeng ibalik na si Willie sa mundo ng telebisyon. Heto na po yun. Magbabalik na po siya, of course, sa TV5. Sa kanyang programang Will to Win! Congratulations! At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.